Hello po mga kanegosyo, mga kakusina. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po, ako po ay mag-share sa inyo ng paggawa ko ng aking inihaw na chicharong bulaklak. Tara po, samahan niyo po ako at umpisahan na po natin. Mga kakusina, mga kanegosyo, meron po tayo ditong nabili ng aking mister na bulaklak ng baboy or pig rapos or pork rapos. Ito po guys, gagawin po natin itong inihaw na chicharong bulaklak. Ito po pala ay 2.5 kilo. Ayan po, ang bili po ng aking mister nito ay 120 per kilo. Ayan po, depende po sa inyong lugar kung magkano po yung presyuhan. Hindi po tayo pare-parehas ng presyuhan. Depende po sa ating lugar. Pero dito po sa amin, ang presyuhan po nito ay 120 or depende rin po sa binibilhan namin dito kasi paiba-iba din po yung presyo nila. Ayan po guys, piliin na lang po natin yung mura yung presyuhan kasi dito po sa amin sa bayan, 140 po ang kilo nito. Dito naman po sa aming suki, ang kilo po nito ay 120. Kaya syempre po, tayo pong nagninegosyo or naghahanap buhay, pipiliin po natin yung medyo mura. Ay halagang 300 pesos, bili na aking mister sa aming suki. Tapos ngayon po ay hugasan muna natin bago natin siya ilalaga. Ito po ay asin. Nagdadakot po ako ng asin. Tapos po ay lalagyan po natin siya ng konting suka para maalis po yung lansa. Konti lang po. Tapos lamasin po natin siya ng maigi bago natin siya hugasan. Ito po ay gagawin po. Ulitin ko po. Ito po ay gagawin nating inihaw na chicharong bulaklak. And okay na po yan. Ngayon po ay hugasan na po natin siya. Kuha po tayo ng strainer. Hugasan lang po natin maigi hanggang sa maalis po yung alat at kalansa ng ating chicharong bulaklak. So, ihaw, check nyo po, may video na po ako sa lahat ng klase ng ating mga ihaw-ihaw. Isaw, dugo, pork, barbecue, ihaw na tenga ng baboy, atay, baling-balunan. So guys, check nyo po. Mga kanegosyo, ayan po, meron po tayo ditong pressure cooker or kung wala naman po tayong pressure cooker, pwede po tayong gumamit ng kaserola. Po sa isang pressure cooker po ay ilalagay ko na po yung ating mga bulaklak pala ng baboy. Ayan po guys, nilagay ko na. Tapos maglalagay po tayo dyan ng bay leaf or dahon, pamintang dahon. Tapos maglalagay din po ako ng pamintang buo or whole peppercorn. Lalagay lang po natin pag ako ng star anise. Pwede rin po tayong maglagay dito ng leeks guys, pero wala pa akong leeks ngayon kaya hindi ko na siya lalagyan. Pero mas maganda po kung mayroon tayong leeks para mas lalong maalis yung lansa ng ating bulaklak. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng tubig. Ang gagawin po natin dito ay ilalaga natin ito. Hindi ko na po siya titimplahan. Yun na po yung nilagay ko, yung ating mga sangkap. Whole peppercorn, bay leaf, at saka yung ating star anise. Yan lang po guys. Saka na po natin yung timplahan pag nalaga na siya or pagkatapos na natin siyang ilaga. Ngayon po ay isasalang po natin siya sa ating kalan. Yan po, isasarado na natin pa. Ilalaga po natin to ng mga 5 minutes. Oorasan po natin to pagka nag-whistle na po yung ating pressure cooker, saka po tayo mag-ooras ng 5 minutes. Nakasalang na po yung ating bulaklak. Ayan, ulitin ko po, mag-ooras po tayo neto. Pag nag-whistle na po siya, doon po tayo mag-umpisang mag-oras ng 5 minutes guys. Mga kanegosyo, mga kakusina, kung wala naman po tayong pressure cooker, ulitin ko po, pwede po tayong gumamit ng kaserola or kaldero. Ayan po guys, bali ilalaga lang po natin siya ng mga 10 minutes doon. Pagkatapos po, ang diskarte ko po pag ganyan, hindi ko muna siya hahanguin pagkatapos natin i-off yung kalan. Hayaan muna natin siya doon sa ating kaserola or sa ating pressure cooker kasi po, yun po ay habang mainit pa po yung ating kaserola or kaldero, naglalambot pa rin po yung ating karne doon. Kaya hinahayaan ko muna siya doon sa ating kaserola. Yan po yung aking ginagawa guys para makatipid po tayo sa ating
gasol. Sa kusina, ayan na po, nag-start na po nag-whistle yung ating pressure cooker. Dito po tayo mag-uumpisang mag-oras ng 5 minutes. Tapos, hinaan po natin konti yung ating apoy. Lagay lang po natin sa medium heat. Mga kanegosyo, ngayon po ay 5 minutes na pong lumipas. I-off po na po yung ating kalan. Pagkatapos po ay hayaan ko muna siya. Hindi ko po naalis yung pressure dito at hinahayaan ko lang po yan na maalis bago po natin yan buksan. Ngayon po guys, meron po tayong isang baso dito na may kutsara at meron din po akong atsuete. Ayan guys, binibili ko po ito sa palengke na 5 pesos isang ganito po. Tapos ngayon po, ang gagawin po natin ay ilalagay po natin sa isang baso. Ito na po yung ating atsuete na sa loob na ng baso. Ang gagawin ko po ay lalagyan po natin siya ng mainit na tubig. Tansyahin lang po natin yung tubig. Ang gagawin po natin dito guys ay ito po yung gagawin nating pangpakulay sa ating bulaklak. Imbis hayaan muna natin yan, i-set aside muna natin siya habang ihanda na po natin yung ating gagawing inihaw na chicharong bulaklak or bulaklak ng baboy. Mga kanegosyo, ngayon po ay hahanguin ko na po yung ating chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak or yung ating bulaklak ng baboy. Ito po yung ating, ayun na po siya yung itsura niya. Papalamigin lang po natin yan. Saka po natin siya hiwain. Ito po ay hintayin po natin lumamig. Ang kanegosyo ngayon po ay hiwain na po natin yung ating bulaklak ng baboy. Malamig na po siya kaya hiwain na po natin. Ang gagawin po natin dito ay tansyahin lang po natin yung ating hiwa at yung medyo makapal ay hatiin po natin para dumami po yung ating magagawa. Guys, ayan po yung itsura niya. Ganyan siya kaliit o ganyan siya kalaki. Ayan po. Tansyahin lang natin. Mga kanegosyo, ngayon po ay titimplahan na po natin yung ating bulaklak. Maglalagay po ako ng konting suka. Tansyahin na lang po natin. Tapos maglalagay din po ako guys ng pampalasa. Ayan po, nasa sa inyo po kung ano pong gusto yung pampalasa o kung ayaw nyo maglagay, okay lang naman po. Maglalagay din po tayo ng ground black pepper. Ayan po guys, 1/4 teaspoon. Pagkatapos po ay maglalagay din po ako ng konting toyo. Tansyahin na lang po natin yung ating toyo. Konting-konti lang po para hindi siya maalat. Pagkatapos po ay ilalagay ko na rin po yung ating atsuete kanina na nababad na sa tubig. Salain muna natin siya. Tapos ibubuhos po natin dito sa ating teh. Ito po kasi pampakulay ng ating bulaklak. Haluin na po natin para mag-combine yung kanyang kulay. Ngayon po mga kanegosyo, tuhugin na po natin itong ating na-marinate na bulaklak ng baboy. Meron po ako ditong sticks. Ito po yung aking gamit na stick guys. Ayan, size 10. Ito po ay size 10 inches. Ayan po siya guys. 10 inches. Ayan, hindi nyo nakikita. Ayan po. 10 inches po ito. At ito po yung itsura niya. Ayan po, makinis siya. Tapos, ayan, hugasan ko na po ito guys. Kahit naka-plastic siya, hinugasan ko pa rin para sigurado po tayong malinis yung ating ginagamit na sticks. Ngayon po ay umpisahan na po natin siyang tuhugin at ayan po guys, naghugas na po ako ng kamay. Magkakamay lang po ako. Mas mabilis po kasi pag kamay yung ating gagamitin. Mas mabilis po kasi kung hindi na ako maglalagay ng gloves sa aking kamay. Kaya po guys, sinugasan ko na lang maigi yung aking kamay para hindi po siya sagabal at mabilis po tayo. 3 piraso po ang laman sa loob ng isang stick. Ito po yung itsura niya. Tansyahin na lang po natin yung kanyang laki. Ang bentahan po namin pala dito guys ay 15 pesos. Depende po sa inyo kung sa inyong lugar kung mahal po yung bili nyo, pwede po ninyong taasan. Pero dito po sa amin, ang bentahan po namin, ito po ay idea ko lamang, binibigay ko sa inyo, ito po ay 15 pesos po yung aming bentahan. Ito po siya. Tip ko po pala sa inyo, or tips ko po sa inyo, pag naglaga po tayo na itong bulaklak ng baboy, wag po natin siyang i-overcook guys. Kasi pag na-overcook po siya, konti po yung ating magagawa.
at liliit po siya. Tapos, mapupunta po yung liit po niya ay napupunta dun sa ating sabaw. Kasi po magiging ito po ay mamantika talaga or ma-oily talaga. Mababawasan po siya kaya liliit po siya. Kaya tansyahin lang po natin yung ating paglaga. Huwag po natin siyang i-overcook. Kasi pag na-overcook po natin, konti lang po yung ating magagawa. At huwag rin po natin siyang i-undercook. Kasi pag naka-undercook po, matigas po siya. Ayan, tansyahin lang po talaga natin siya. Yan po siya guys. Ito na po yung mga kanegosyo. Ito na po yung aking nagawa na bulaklak. Or gagawin po nating inihaw na bulaklak ng baboy. Nakagawa po ako ng 45 pieces po na sticks. Ayan po siya. Ang bentahan po namin nito ay 15 pesos po bawat isa. Tapos samahan nyo po ako at ihawin na po natin yung ating chicharong or inihaw na bulaklak ng baboy. Ganyan po siya ka. Ayan guys, ganyan po yung itsura niya. At para po sa sausawan nito, check nyo po yung aking YouTube channel. May video na po ako sa mga sausawan ng aking barbecue at sa aking sweet sauce. Mga kanegosyo, ayan na po yung ating inihaw na chicharong bulaklak. Ulitin ko lang po sa inyo, nakagawa po pala ako dyan ng 45 sticks or 45 peraso na inihaw na chicharong bulaklak. Ang bentahan po namin yan ay 15 pesos po. Depende po sa inyo kung magkano po yung bentahan yan, pero nagbigay lang po ako sa inyo ng idea na sa amin po ay 15 pesos po ang bentahan ng ganyan chicharong bulaklak. Pagkatapos po, nakagawa ulit po ako ng 45 pieces. Times po natin yan sa 15. Ang kalalabasan po niya ay nasa 675 pesos po. Ayun po, check nyo po dyan sa description box sa baba. Ilalagay ko po lahat yung detalye at lahat po ng mga ginagamit kong sangkap. At kung magkano din po yung ating nagastos at tutubuin dyan sa ating inihaw na chicharong bulaklak. Ayan po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. At sa iba ko pong ginagawa na mga ihaw-ihaw, check nyo po yung aking YouTube channel ulit. Meron po akong video sa lahat ng aking mga ginagawang ihaw-ihaw. Mga kanegosyo, kung nagustuhan niyo po ang video ko sa araw na ito, maaari niyo pong i-like, i-share at paki-subscribe po.